But the days will come, and when the bridegroom is taken away from them, then they will fast in those days. I think the point of Jesus in this phrase in the gospel is timing. There is proper time. Now is not the time, but time will come that fasting is appropriate. May tamang panahon. Darating at mangyayari ang lahat sa tamang panahon. Hindi sila nag-aayuno ngayon sapagkat kapiling nila ang lalaking ikakasal. Pero may tamang panahon pag wala na ang lalaking ikakasal. I think, my dear brothers and sisters, this is a very important thing to remember. That time, God's time, is not the same as our own time. Sometimes when we pray, we want immediate answer. And when we do not get what we pray for, we will think that the Lord is not listening to us, that the Lord is ignoring our prayer, that the Lord does not love us. Hindi po. Mahal tayo ng Diyos at ibibigay niya ang tama para sa atin sa tamang oras. Kaya kung hindi pa dumarating, hindi pa panahon. Doon din tinuturuan tayo na magtiwala sa pamamaraan ng Diyos. Kasi kung minsan gusto nating tayo ang maging Diyos. Nais nating pasunurin ang Diyos sa gusto natin. Hindi po. There is time for everything. If our prayers are not being answered, it is not yet time. Balikan ninyo yung mga karanasan ninyo sa buhay. Hindi ba? May mga pagkakataon na naranasan na rin ninyong dumating ang isang hinihintay niyo at nasabi niyo na lang sa inyong sarili, kaya pala, ito pala ang tamang panahon. So that's the first point that I would like to us to reflect on. Timing. And since the Lord is also speaking to the scribes and Pharisees, the latter part of the gospel pertains to them. The scribes and Pharisees have not been able to adjust themselves to the time, to the changes. Sabi ng Panginoon, no one pours new wine into old wineskins. Alam nyo, nung araw, wala namang boting babasagin. Nakalagay ang mga alak sa mga wineskins na yari sa balat ng tupa o balat ng kambing. Yun ang kanilang lalagyan ng alak. At ang sabi ng Panginoon, simple, praktikal, bagong alak dapat ilagay sa bagong sisidlan. Sapagkat kapag ang bagong alak ay inilagay sa lumang lalagyan, sisirain ng bagong alak ang lumang sisidlan. At masasayang pareho ang alak at ang sisidlan. What is the point of Jesus in these words? The point is this: times have changed. Jesus came bringing new teachings, and the scribes and Pharisees must learn how to adjust. Yun ang kanilang problema. At problema din ng ilan sa atin. Sasabihin natin, hindi na ako magbabago
ito na ang nakasanayan ko eh. Dito na ako nasanay. Dito na ako tumanda. Pero huwag niyong kalilimutan, hindi lahat ng nakasanayan ay dapat ipagpatuloy. Hindi lahat ng pinagkatandaan ay dapat na ituloy. Ang gusto ng Panginoon, ang kanyang bagong aral dapat ay makapag-adjust ang tao at pakinggan at tanggapin. Times have changed. Hindi natin pwedeng sabihin, ganito na akong noon eh. Ganito na ako hanggang wakas. And it is also an invitation to us. Ano yung mga bagay na nakasanayan natin na dapat nating baguhin? Ano yung mga bagay na naging ugali na natin pero dapat nating palitan? Doon natin makikita ang tunay na pagbabago. So, there is time for everything. And when the times have changed, we have to learn how to adapt, how to adjust. Let us pray for the grace of adaptability, the grace of conversion, the grace of change, that when the Lord is leading us to something new, we will be able to respond to it positively. Amen.